Yan ang literal na open heart. Matatakot ka, di ba? Kunting kilos lang, kailangan ko namang pahinga. For 26 years, na-diagnose ako. Yung nakakos noon, yung lifestyle ko noon. I'm Sheila Alberto. I'm 56 years old from Cainta, Rizal. I am a licensed customs broker, a wife, and a mother. March 2000, na-diagnose ako ng mitral valve prolapse. Yung mga inconvenience na naramdaman ko, dahil may mitral valve prolapse ka, yung heart condition mo is not okay. Yung isang valve is pilay. Yung circulation, di katulad ng normal yung valve na napapump out yung blood properly. Mag-suffer ka ng poor circulation, prone ka sa palpitations, sa chest pain, yung may mga irregular heartbeats ka rin na mararamdaman from time to time. And at the same time, dahil may valve problem ka, mabilis kang mapagod, kunting kilos lang, kailangan ko namang pahinga. Ang paka-explain sa akin ng doktor, it could be through genetic, cause ng environment, pwedeng nagkaroon ka ng trauma or untreated infection. Worst scenario natin na iniiwasan, mag-open heart ka, talagang literal na open heart yung valve replacement, sabi niya. Hindi yan katulad ng mga angioplasty, hindi yan katulad ng mga bypass. Mas matindi yan. Yan ang literal na open heart. Yan ang sabi niya sa akin. Matatakot ka, di ba? Alam ko yung nakakos noon, yung lifestyle ko noon. Dahil nga sa nature of work ko, sa operation kasi ako, dahil licensed customs broker, kaso hawak mo import and export side. Ang dami mo nang iniisip mo yung health problem mo, tapos iniisip mo yung mga due dates nyo. Very stressful talaga yun. Isa yun sa nakapag-trigger na nagkaroon ako ng mga nararamdaman ko inconveniences. Na-try ko na yung ibang mga supplements for 26 years dahil nga 56 years old na ako. Sinasabi doon ay dahil matanda ka, nag-iiba yung mga human anatomy mo, kaya marami ka na talaga mararamdaman. Yun nga, nakapag-trigger pa sa akin ng dahil nga nag-menopause na rin ako, nag-trigger din ng insomnia pa. Yung mga symptoms na naramdaman ko. Kung noon medyo carry mo lang, pero habang tumatagal, mas mahihirapan ka dahil medyo nagkakaedad ka na. But last December 15 of 2025, na-introduce sa akin yung Creo. And eventually, sa kakukulit ng pinsan ko, pinagbigyan ko siya nung December. Kasi sabi niya, buy one, take one daw. So sabi ko, sige na nga, try ko na nga itong Creo na to. Nothing to lose naman. So, trinay ko siya, December 2025. In 3 days lang, nag-improve yung insomnia ko. Yun yung first time kong maramdaman ulit na 8 hours of sleep. Na-achieve ko yon without using supplement para lang makatulog. Kasi otherwise, mga 2 hours, 3 hours, gising ka na. Makikita mo yung mga neighborhood mo. Tulog pa lahat sa village. Ikaw, nagdidilig na ng halaman dahil wala ka nang magawa. Para kang lutang. So, ayoko talaga ng ganung situation. Ayun sa Creo, ang naramdaman ko, maganda yung pakiramdam ko. Tapos, 3 days lang yun. Alam ko, wala naman itong ibang dinagdag sa diet ko, sa lifestyle ko, sa medicine ko, kundi yun lang supplement ko na Creo. Talagang may pagkakaiba siya compared dun sa mga normal na fish oil. Yung Creo talaga magandang source of omega-3 talaga siya. Masasabi mo talagang quality siya. Tapos, after 3 weeks, ang nakita kong improvement sa kanya, yung palpitations, wala na. Kaya talagang very happy ako and very grateful na nakilala ko talaga ang Creo. Imagine, from December 15 until now, for 4.5 months, naramdaman ko yung convenience na for 26 years ko sinuffer, meron pa rin pala namang improvement na mangyayari sa buhay ko. Yun yung maganda dahil sa Creo, nawala na yung palpitations ko, nawala na yung mga bad symptoms. So, alam ko, nasa tamang way ako. Ako si Sheila Alberto, at ito po ang aking kwentong Creo.